o Proverbs chapter 6, verses 1 to 5. Babasahin ko po sa ESV. Sundan po ako ninyo. Gamit ang inyong mga mata habang binabasa ko po ito. Ito po ang salita ng Diyos. My son, if you have put up security for your neighbor, have given your pledge for a stranger, if you are snared in the words of your mouth, caught in the words of your mouth, then do this, my son, and save yourself. For you have come into the hand of your neighbor. Go, hasten, and plead urgently with your neighbor. Give your eyes no sleep, and your eyelids no slumber. Save yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the hand of a fowler. Pasalita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, patuloy po kaming naninigluhod, pagpakumbaba na hinihingi ang iyong paggabay sa amin sa pag-aaral ng iyong salita sa gabi po na ito. Nawa maipahayag ang iyong mabuting balita sa aming kalagitnaan at ikaw lamang ang aming pong maluwalhati at mapapurihan. Lahat po na ito ay dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang pamagat po na exhortation nito mga kapatid ay makikita din natin sa passage na binasa natin. Give not sleep nor slumber. O sa ibang salita, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Huwag tayo magpapetiks-petiks. Huwag tayong malagay sa kalagayan na iniisip natin na ayos lang ating kalagayan. Kapag tayo ay nalagay sa sitwasyon na tinutukoy, ito po sa talata nating binasa. At ito po ay pinapakita yung kabuuran ng talata nating binasa. Give not sleep nor slumber. Naalala ko po mga kapatid, bilang panimula, nung kami po ay nasa Bible College pa, tuwing enrollment ay isa sa mga pinakamahirap siguro na araw ng aming mga buhay nung kami po ay nandoon pa sa Bible College. Sapagkat ito yung mga panahon na kinakailangan mong makapag-enroll, kung hindi ka makakapasok sa semester na yon. At even though alam mo na yung grades mo ay sapat naman para makapag-apply ng scholarship, pero yung scholarship na yun i-announce pag nagsisimula na yung klase. Kaya ano yung aming ginagawa? Nakasanayan namin na sumulat. Sumulat ng promissory letter na nakalagay doon ako, si Samuel Pulutan ay nangangako na babayaran ang gantong halaga sa gantong petsa. Para lamang makapag-enroll, ginagawa namin to. Sanay na sanay karamihan dito sa amin ng mga magkakasama dati sa Bible College na yun. Pero hindi sapat yung letter na yun. Bagamat ang ganda ng pagkakasulat mo, talaga namang pinag-aralan mo kung paano makukumbinse yung presidente ng school at yung dean at yung registrar, lalo na yung business office kung saan dapat magbayad. Kinakailangan maghanap ka ng faculty or staff na magiging guarantor mo, na mangangako din na kapag ikaw ay hindi nakabayad, siya ang sasagot ng lahat ng pinagkakautangan mo sa eskwelahan. At yun yung pinakamahirap gawin, mga kapatid. Maghanap ng isang tao na magtitiwala sa'yo na ikaw ay kanyang igagarantor para lang maka-enroll. Habang inaaral ko po itong passage na ito, bumabalik sa akin itong mga karanasan namin ng mga nakaraang mga isang dekada na't mahigit. At pag tinignan natin itong passage na ito din yung sinasabi sa atin. Ito yung babala actually. Na huwag tayo magpatumpik-tumpik at maging maingat ang bawat isa sa atin. Lalo na sa pagpasok sa mga kontrata o pagsasambit ng mga pangako na maaaring hindi natin kayang gampanan. Kaya nga ito po yung tema ng passage na ito. Bagamat pag tinignan natin, parang straight to the point if may titignan tayo mga passage ito sa Proverbs, isa na siguro ito sa pinaka-plain and direct to the point na mga verses sa buong aklat na ito. Hindi mo kailangan pag-isipan ano bang sinasabi dito ni Solomon. Ano ba yung tinutukoy niya dito? It is plain as day. Direct to the point. Ito yung sinasabi niya. Kaya nga mga kapatid, as we look closely ito po sa mga verses na ito na ating pong binasa, nawa, ito po yung manatili o ito tumatak sa atin.
Nawa ito yung maiwan sa ating mga puso't isipan na tayo ay magpatuloy na magtiwala sa probidensya ng Diyos para sa atin sapagkat itinuturo sa atin ng karunungan na tayo maging maingat at matalino sa paggawa ng mga pangako at tayo ay lumayo, tumakas kung tayo man ay mabitag ng mga pangakong hindi natin kayang tuparin. Na tayo ay magpatuloy na magtiwala sa probidensya ng Diyos. At makikita po natin ito sa dalawang bahagi, mga kapatid. Unang bahagi, sa verses 1 to 3, ay yung dangerous promise. A dangerous promise. At ang kalawang bahagi po natin pag-aaral. From verses 4 to 5, makikita naman natin dito yung diligent pleading. Diligent pleading. So tingnan po natin itong ating mga punto sa hapon po na ito. Balikan natin yung verse 1 na ating pinag-aaralan. Dangerous promise. Pag binalikan natin yung verse 1, mga kapatid, ito yung panawagan, ito yung itinuturo ng ama sa kanyang anak. Na anak, kung ito man ang iyong kalagyan, ito ang iyong gagawin. At anong kinalalagyan daw? Ito ay warning against becoming trapped by a rash financial pledge or guarantee for another person. Madali naman natin makita ito. Anak, kapag ikaw ay nagbigay ng iyong salita, pumasok ka sa isang kasunduan para sa ibang tao. Makikita nga natin dito, hindi lang basta sa ibang tao, kundi maging sa iyong kapitbahay o sa iyong kakilala, pero sa pangalawang linya at maging sa mga hindi mo kilala, for a neighbor or for a stranger. Merong change from a neighbor, a person that you have a relationship with, a person na kilala mo, maaari alam mo ang pangalan, alam mo ang kabuhayan, alam mo ang kakayanan, yung kapasidad, at yung konteksto dito, financial capacity. Pero mas matindi ay yung ikaw ay maging surety, ikaw ay maging guarantor para sa isang hindi mo kakilala. Ibig sabihin na pinapakita dito, ang konteksto nito, why is it a dangerous promise? In folly, maaaring ang isang tao ay mabulid o malagay doon sa kalagayan na siya ay mangangako na saluhin ang pagkakautang ng iba dahil sa kanyang kahangalan. Dahil hindi niya pinag-isipan itong mga bagay nito na kanyang pinapasok. Kaya nga ito yung paalala noong ama sa kanyang anak. Na siya ay mag-exercise ng caution, maging maingat, at maging matalino sa pakikitungo sa mga kapitbahay, sa mga kakilala, at lalo na sa mga strangers, sa kanyang mga hindi kakilala. Lalo na sa mga matters of financial obligation. Napakalinaw dito nung panawagan, napakalinaw dito nung warning ng passage natin pong binasa. Huwag kang basta-basta naaako ng pagkakautang ng iba sa madaling salita. Do not rashly offer yourself as a surety for another. Sapagkat ang kahulugan nito, hindi lang ito basta nangako ka, this is not just lip service na, sige, kumbaga no, sa ating panahon ngayon, sige pautangin mo yan, ako bahala pag di nakabayad. Hindi lang yun verbal agreement, kundi ito ay legally binding, itinutukoy dito ni King Solomon. Ito ay legally binding na kung saan merong consequences kapag hindi natupad yung obligations doon sa pangako sa kontrata na iyon. Paano po natin yung masasabi? Sabi dito, my son, wag mong basta-basta i-offer ang iyong sarili bilang guarantor or surety. And if you have given your pledge for a stranger, yung pledge dito mga kapatid, hindi lang to verbal na kasunduan. Yung word picture na pinapakita dito
ay para kayo nagkamayan. Di ba? Pag tinitignan natin, or even hanggang sa panahon natin ngayon, ganito yung kalakaran. Mayroong kasunduan, tapos naghahagel yung dalawang party, lalo na sa mga kontrata na ipapasukin ng mga negosyante. Usually, ganun eh. And then, to seal the deal, di ba, anong ginagawa? Nagkakamayan. And that's, yun ay pagpapakita na nagkasundo yung dalawang party doon sa kasunduan o doon sa deal na gusto nila. At yun yung word picture na pinapakita dito. Nung sinabing kung iyong ibinigay ang iyong sarili as a pledge for a stranger, hindi lang yun lip service, hindi lang yun verbal agreement. That's legally binding, as if you shook the hand of another person at pumasok ka dun sa obligasyon na yun. At ang tanong natin ngayon, bakit ganun na lamang yung paalala dito? And napaka-direct to the point. In the previous chapter, ang pinag-uusapan ay kung paano ang kanyang anak ay hindi mabulid o mahulog sa pagkakasala ng adultery. And here, biglang nag-shift to another topic at ang paalala ng ama sa kanyang anak ay kung paano wag siyang mahuhulog doon sa kahangalan na ikaw ay pumasok sa isang kasunduan na ikaw yung may obligasyon kahit hindi naman ikaw yung directly na humiram o may kautangan doon sa nagpapautang. Bakit ganito? Yung kanyang paalala dito sa anak na ito. Ang tanong natin, ba't siya nagmamadali? Ba't ganun na lamang na hindi niya pinag-isipan yung magiging mga consequences kung sakaling siya ay pumasok sa mga ganitong kasunduan? At itong mga kasunduan na ito ay hindi lang mababaw. Hindi lang ito kagaya nung nakagawian natin na kapag nilagay kang reference, di ba? Character reference dun sa mga app na yan na pwede kang makakuha agad ng appliances. Di na natin papangalanan. Natatawagan ka, tapos ikaw yung kukulitin na, oy, ikaw yung character reference si ganito. Hindi pa rin siya nagbabayad sa buwan na ito. Hindi lang ganun yung responsibility ng guarantor dito. Sa practice ng ancient Near East, mga kapatid, kapag hindi nakabayad yung umutang, yung guarantor ang sasalo ng lahat ng responsibilidad. Hindi lang partially, hindi lang siya kukulitin na baka alam nyo na yung bagong number o bagong address ng kakilala nyo. Hindi lang ganun. Kundi siya na yung may buong, siya na yung aako ng buo dun sa pagkakautang ng ginarantor niya. At kapag itong tao na ito ay hindi rin nakabayad, itong guarantor ay hindi nakabayad, may consequences. Maaaring pwedeng kunin na lahat ng kanyang ari-arian at ang pinaka malala na pwedeng mangyari, siya at ang kanyang buong pamilya ay magiging alipin ng pinagkakautangan ng kanyang kaibigan o ng stranger na hindi niya kakilala at hindi siya mismo yung nagkakautang. Kaya ganun yun na lamang yung ating tanong dapat sa ating isipan. Paano? Bakit pumapasok yung mga tao? Bakit ganun lamang yung babala na huwag kang magmadaling pumasok sa mga gatong klase ng transaksyon at sa mga gatong klase ng obligasyon? One of the commentators na aking puminasa would suggest na yung paalala na ito ay ganoon na lamang sapagkat mayroong mga tao na sa kanilang isipan, sige, I'll be a guarantor for another person para magkaroon siya ng utang na loob sa akin so that on the day that I'll be needing his help, siya naman yung guarantor ko. Ganun na lamang kabilis pumasok sa mga ganitong uri ng transaksyon sapagkat mayroong motibo sa isipan na maaari siya ding gumansya kapag siya ay naging guarantor for another person without thinking about the consequences later on. Not only for himself, but also for his family. Yung consequence hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang buong sambahayan. Maaaring itong anak, in his immaturity, thought to himself, I'll be or put myself
up as a surety for another person, for my neighbor whom I know. A neighbor on whom I have the background of his capacity. Nasa isipan niya, hindi, kaya naman niya yan eh. Mababayaran niya yan. Then when it's time, I'll ask for a payback. Or another extreme side nito, itong son, itong kabataan nito, ay merong overestimation of himself. Iniisip niya, hindi, ano naman eh, I'm stable. Sige, kung maging guarantor ako ng another person, alam ko yung kalalagayan ko. Kaya kong bayaran yan with all the things that I have. And that's also foolishness. Not recognizing that all things that he has comes from the Lord. And the Lord can take away all those things in a snap of a finger, in the blinking of an eye. Na maaaring kunin ng Diyos lahat ng ari-arian na meron siya. Sapagkat ang kanyang security, yung kanyang confidence, na maging guarantor ng iba ay nandoon sa mga bagay na meron siya. At hindi pagtitiwala sa probisyon at probidensya ng Diyos para sa kanya. Kaya makaka-relate tayo dito eh. Sabi ko kanina, this is straightforward and very relevant sa panahon natin. Hindi lang ito nangyayari ng ancient Near East, but even in our time, this happens. Ilang dokumento na ba yung pinirmahan nyo as co-maker or co-borrower? Pag gusto mo agad makakuha ng gantong ari-arian, di ba? Pwede naman eh. Tapos maghuhulog ka buwan-buwan. We usually do this for our loved ones, our family members, mga tao na kilala natin. And this is no stranger to us. Ano pa nga nitong small scale, tinatawag natin na paluwagan. O sige, ikaw muna ngayon. Susunod ako naman, tapos susunod na tao naman. Bagamat marami din na nagkasira-sira dahil after nung isa, nawala na. Dahil sa pagiging makasalanan ng tao, because of greed, di ba? Minsan take advantage ito mga bagay na ito. Pero hindi tayo stranger dito sa konsepto na tinuturo sa atin nitong Proverbs chapter 6. Madali natin ito maintindihan. Pero even that, those things that we experience, those things that we have encountered, hindi naman nun fully na-express yung sitwasyon ng tao na ito na tinutukoy dito sa Proverbs chapter 6. Sapagkat hindi lamang magaan yung obligasyon, kundi meron itong malalim na consequence para doon sa guarantor in the case na hindi makabayad yung kanyang kakilala na umutang doon sa mga nagpapautang. Kaya napakaganda na sinabi ni Matthew Henry. Sabi niya, a man ought never to be bound as a surety for more than he is both able and willing to pay. Can afford to pay without wronging his family. In case the principal fails, for he ought to look upon it as his own debt. Sa Tagalog, mga kapatid, ang isang tao hindi dapat ilagay ang kanyang sarili sa kalalagayan na mangangako siyang magbayad ng utang na iba na higit sa kanyang kakayanan at higit sa kanyang more than what he is willing to pay for. At yung kanyang kayang bayaran, he can afford. Hindi dahil yun yung meron lamang siya, kundi yung kanyang kayang ibigay na tulong sa kanyang kaibigan, kakilala, nang hindi naapektuhan yung kanyang pamilya. Pero, pag tinignan natin mga experiences, yung mga lumaki sa church, yung mga naging anak ng pastor, madalas natin naririnig yung kataga na isusubo na lang sa anak, di ba? Ibibigay pa sa iba. Ito yung warning nung father sa kanyang anak. Na huwag kang papasok sa isang transaksyon na hindi mo pinag-isipan.
na hindi mo kinalkula kung kaya mo ba, kaya mo ba talaga, willing ka ba talaga, baka napilitan ka lang dahil nagkahiyaan, di ba? Ay hindi, ano eh, kaibigan ko kasi yun eh. So ano na lang, kahit tiwala na lang kung mabayaran niya. Pag di niya nabayaran, sige, bahala na, gagawa na lang ng paraan. Hindi pwedeng ganun. Kaya dapat maging malinaw sa atin ito mga kapatid. Yung warning dito ay hindi against generosity. Hindi sinasabi na hindi, huwag ka nang tumulong sa iba. Hindi, huwag mong ilagay yung sarili mo sa guarantor. Kung kinakailangan, or a co-maker or co-borrower, for a person that you know, kung kinakailangan. The warning is not against generosity itself, but against reckless entanglement that can enslave a person financially and relationally. Dapat maging malinaw sa atin yun. Yung warning ay hindi sa pagiging generous, pero sa pagpasok sa mga transaksyon na pwede kang maalipin financially and relationally. Kaya nga pag tinignan natin yung parable of the Good Samaritan, kung saan yung Samaritan man, natagpuan niya yung Jew, beaten, left for dead, halos mamatay na, he cared for his wounds. Sinakay niya sa kanyang donkey, dinala niya sa isang inn. Ano sabi nung Samaritan man? Here's a 2 denarii para sa lahat na pangangailangan ng tao na ito, at anuman yung labis na nagastos para sa kanya, babayaran ko pagbalik ko. Yun yung ginawa ng Samaritan man eh. He generously put himself up as a surety for another man, for a stranger actually. Kaya nga yung warning dito makikita natin, hindi naman against generosity. Pero pag-isipan natin maigi. Yung pagtulong natin, talaga bang nakakatulong? Yung mabuting ginagawa ba natin, talaga bang nakakabuti? Baka kasi maisip natin, hindi na ako papasok sa anumang kasunduan. Pero hindi naman mali. Yung mga bagay na yun, tulungan mo. Yung ibang tao, financially, to enter those kinds of transactions in so far as ito'y iyong pinanalangin, pinag-isipan, na-calculate mo lahat ng risk, and then you enter into it wholeheartedly, hindi ka lang napipilitan. And itong prinsipyo nito mga kapatid, hindi lamang natin pwedeng apply sa borrowing or lending finances. Itong prinsipyo nito by the virtue of extended application, makikita din natin it also applies doon sa pag-refer natin sa mga tao na kakilala natin. Putting up a good word for another person. For example, diba, gusto mo makatulong sa iyong kapamanampalataya, so you would put up a good word for that person para siya ay makapasok sa isang trabaho, for example. Pwede rin natin itong i-apply sa pagrereto natin, sa mga binata natin, sa mga kadalagahan natin. At ano yung paalala? Huwag tayong basta-basta. Magre-refer, magrereto. Tingnan natin. Suriin natin. Siguraduhin natin na hindi babalik sa atin itong mga uh, good words that we put up for another person. And a word of exhortation for us this afternoon is this. Hindi lamang para dun sa nag-refer, nag-vouch for, but also to those people that are being vouched for. Una, dun sa mga tao that are being vouched for. Huwag sana nating hayaan na yung tao na nag-vouch sa atin, nag-refer sa atin, ay masira ang pangalan. Whether be it in the workplace, even dun sa konteksto nito, in lending and borrowing, sa pagrereto natin. Diba?
Pinut forward mo, hindi, okay yan. Okay siya yan. Ano yan? Godly, prayerful. Tapos, the opposite pala yung kakalabasan. Huwag naman nating hayaan na masira yung pangalan ng mga tao that vouch for us because we did poorly in our work despite us being referred by our brothers or sisters in the Lord. And the same also for those na nag-refer. Let us be careful. Let us be prudent. Huwag nating hayaan na tayo ang guarantor of another person without carefully and prudently and prayerfully nasuriin natin yung tao na yun and make sure that our words will not come back to us. Kaya ito mga kapatid, yung danger nung pangakong pinapasukan ng hindi pinag-iisipan. Yung dangerous promise na bigla-bigla nating sinasambit dahil lamang bugso ng damdamin o dahil may gusto tayong patunayan, may gusto tayong pakita na madalas dahil natin ginagawa. Hindi lamang sa mga financial obligations, pero maging ating sinasambit sa Panginoon. Hindi po ba? Na bigla-bigla na tayo nangangako na, Panginoon, ito na yon. Promise. Ito na talaga. Magkatrabaho lang ako, 50% ang pagkakaloob ko. Kaya maging ganito lang ang aking buhay. Lahat sila ay hindi mawawalan. Hindi rin sila magkakaroon. Yun ang problema, hindi rin nagkaroon. Napakadali natin magbitaw ng mga pangako na madalas ay hindi natin kayang tuparin, madalas ay hindi natin kayang gampanan. Kaya ito yung paalala ng ama sa kanyang anak na kapag ikaw ay naruroon na sa sitwasyon na ikaw ay natrap not by your neighbor nor by the stranger, but by your own mouth. Dahil sa mga pinagsasabi mo, dahil sa mga pangako na iyong inusal, sa mga pangako na iyong sinambit. Niisip mo na meron ka namang sapat na ari-arian, kaya iyong ibinibigay ang sarili as a surety for another person. Ito yung sinasabi ng ama sa kanyang anak. Ano yun? Save yourself. Flee from it. Humbly plead to your neighbor. And this leads us to our second point, desperate pleading. Na kapag ikaw ay nasa sitwasyon na yun, huwag mong isipin na hindi, okay lang yan. All things will work out. Sabi ng mga unbeliever, mag-a-align din yung mga stars. Kalokohan. That's kahangalan yun, mga kapatid. Foolish speech creates bondage. Wisdom requires restraint before commitment. Tandaan natin yan. At ang pinakamatalinong dapat gawin ng isang tao kapag siya ay nalagay sa sitwasyon na ito, ay hindi na lalo magmalaki pa na, hindi. Di ba kagaya sinabi natin kanina, ba't ba pumapasok rashly sa mga gantong sitwasyon? Dahil iniisip niya, meron siyang confidence sa kung anong meron siya, that it will cover for the death of a neighbor. Pero kapag bigla na lang nawala lahat, dali lamang nito. Recently lang, sa Parañaque, saan malapit nakatira, dati sila Brother Mark, Sister Merle. Malapit nakatira yung kapatid ko, si David. Nagkaroon ng sunog na napakalaki. Pagtapos ng sunog na tumagal ng 4 na oras, walang natira sa kanila. Kahit isang ari-arian man lang, wala silang naisalba. Ganun lamang kadali mawala itong mga bagay ng mga material na posesyon na ito. Mga material na bagay na pagmamayari na ito sapagkat itong mga bagay na ito ay temporal lamang. Kaya yung pinaka dapat gawin ay hindi ang magmataas. Isipin na hindi, kaya ko itong gawa ng paraan. Hindi iisipan ko ng solusyon. Hindi. Ano sabi?
Humbly plead to your neighbor. Mapagpakumbaba kang makipag-usap, makapagnegosasyon sa iyong sa iyong kaibigan o sa iyong kakilala. Yung main idea dito ay ipakita mo, i-press mo yung case mo urgently. Magpakumbaba ka. Pilitin mo yung tao na pinag-garantoran mo na please lang, tuparin mo yung obligasyon mo, kung hindi ako yung mapapahamak. Ay hindi to pwedeng ipagpamamaya, ipagpabukas, ipagpa-next week. Ano yung sabi dito nung ama sa kanyang anak? Huwag kang matutulog nang hindi mo ginagawa itong mga bagay na ito. Huwag kang magpapahinga hanggat hindi ka nakakawala dito sa trap na ito na yung kinasadlakan. In verse 4, nasabi, give your eyes no sleep. Ni huwag mong ipipikit yung mata mo para matulog. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang magpapetiks-petiks. Iligtas mo ang iyong sarili kagaya ng isang gazelle na tumatakbo doon sa hunter. Kagaya ng isang ibon doon sa kamay na nanguhuli ng mga ibon. Mararamdaman mo dito mga kapatid yung urgency, yung desperation, yung wala kang ibang dapat gawin kundi siguraduhin mo na ikaw ay mapagpakumbaba, na hihingi ng pabor upang ikaw ay makawala sa mga financial entanglement na ito. Do not delay. Do not become passive. Treat this like immediate danger. Hindi pwedeng, hindi, kaya yan. Ano lang, itulog lang natin, bukas aayos din ang lahat. Hindi. Napakatindi. Itong mga gantong sitwasyon. Pag ikay nasadlak sa gantong sitwasyon, napakahirap umahon. Sa words ng ibang mga Pilipino, para kang nasa kumunoy. Na kahit anong pilit mo na makawala, napakahirap umahon pag ikaw ay nabaon sa mga pagkakautang, at mas malala sa mga pagkakautang na hindi naman ikaw yung nakinabang kundi ibang tao. Kaya ganun na lamang yung panawagan. Una, huwag kang pumasok sa mga gatong uri ng transaksyon. Pangalawa, kung ikaw ay malagay doon, kumawala ka. Kung hindi, it will just be a cycle that will repeat itself all over again. And what do we gain from in all of this, or from all of this, mga kapatid? What do we gain from all of this? Pag tinignan natin itong mga warning na ito, mga paalala, ni King Solomon sa kanyang anak, ano yung makukuha natin? Na huwag tayong basta pumasok sa mga transaksyon na tingin natin ay ikakapahamak natin, o huwag tayong magpatumpik-tumpik na makawala kung tayo nandoon na. Pero ano makukuha natin sa lahat ng ito? Wala tayong ibang babalikan kundi tayo ay maturuan na magtiwala sa probidensya at probisyon ng Diyos para sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya tayo nagmamadali pumasok sa mga transaksyon na minsan ay disadvantageous para sa atin, sapagkat gusto natin i-secure yung favor ng mga tao na sa paligid natin. In order to please our neighbor, we enter hastily, without thinking, without the wisdom in our minds, into transactions that can be disadvantageous for us. And what do we learn from this?
lagi nating makikita na ang pagtitiwala sa tao will always result in frustrations and disappointments. Sapagkat ang tao kailanman ay hindi kaya maging infallible sa kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako. Sa ating pagmamalaki, iniisip natin, hindi, kaya ko naman yung sarili ko. I'm capable of being a surety for another. Meron naman ako financial stability, meron naman ako trabaho, regular naman ako sa trabaho, mapopromote pa nga ako, may increasean pa ako ngayong taon. O madali lang ako makahanap ng trabaho, in demand naman yung skills na meron ako. Pero hindi mga kapatid, lahat ng yun pagmamalaki. Wala tayong ibang kailangan gawin kundi mapagpakumbaba na magpasakop doon sa providensya ng Diyos para sa ating pangangailangan. Sapagkat anong mangyayari sa atin if all our security fails? Anong mangyayari sa atin kung sa lahat ng mga bagay nating inilagay na nandoon yung ating confidence ay naglaho, nawala, hindi gumana? Yung plan A, B, C hanggang plan Z mo, lahat yun nabigo. Anong kasasadlakan natin? Pero kung tayo ay aasa sa providensya at pangako ng Diyos, hindi tayo mabibigo. At ano yung pangako ng Diyos sa atin? Ano yung pangako na tinupad ng Diyos para sa atin? Ipinagkaloob niya ang ating Panginoong Hesukristo, our Savior Lord, as a surety for us. Tayo na may mga pagkakautang sa Diyos dahil sa lahat ng ating mga pagkakasala, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ayon sa kanyang pangako, walang iba kundi si Kristo Jesus, na siyang guarantor natin, na ating surety, na nagsabi na siya ang magbabayad ng lahat ng ating mga pagkakautang. At tunay nga na kanyang binayaran ito sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang dugo na natigis doon. Tayo na mga strangers to the covenant of God. Tayo na mga strangers sapagkat tayo ay hindi kabilang sa Diyos at kay Kristo Jesus dahil sa ating mga pagkakasala. Pero hindi nag-atubili ang Panginoong Kristo na gawing surety ang kanyang sarili. Na akuin yung lahat ng mga pagkakautang na meron tayo dahil sa ating pagkakasala. But most importantly, hindi lang niya basta inako, kundi kanyang pinagbayaran sapagkat kaya niyang pagbayaran ang lahat ng ating mga pagkakautang. At dahil dun, we who are strangers and slaves because of our debts, because of our sins, are now delivered. We are redeemed. We are ransomed. We are made free because of the finished work of Christ. Pinagkaloob ng Diyos ang lahat ng yun para sa atin. At kung hindi ipinagkait sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi niya pinagkait si Kristo Jesus para sa ating pinakakailangan, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, pagliligtas sa atin mula sa puot ng Diyos, pagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Kung hindi nga niya pinagkait yun, ba't natin pagdududahan ng Diyos na hindi niya pagkakaloob ang ating mga pangangailangan sa araw-araw? Ba't tayo pupunta sa ibang tao for our security? Then we can trust fully to Christ our surety. He will surely provide for all our needs.
Mga kapatid, nawa sa maiksing kapahayagan ng salita ng Diyos na ito ay manatili sa ating mga puso't isipan yung katotohanan na ito. Na tayo ay magpatuloy na magtiwala sa providensya ng Diyos sapagkat itinuturo sa atin ng karunungan na tayo ay hindi dapat basta-basta pumasok, gumawa ng mga pangako na hindi natin kayang tuparin. Lumayo tayo sa mga panahon na tayo ay naiipit, nabubulid sa mga gatong uri ng kalagayan. Pagtiwalaan natin ang Diyos, hindi lamang to provide for what we need, but to also rescue us kapag tayo ay nalagay sa mga gatong sitwasyon. As I'm preparing this exhortation, sabi ko, this is not an easy task to preach on this. Marami ng mga manggagawa, iba nga nagpapanggap, nagsasabi sila yung manggagawa ng Panginoon and their pitfall. One of their pitfalls ay sa mga bagay na ito. And to preach on this, I have to make sure that I won't be falling on the same pitfall. Pero ito yung katotohanan. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ito'y paalala sa atin, sa bawat isa sa atin. Nawa, yung patuloy na mag-umapaw sa atin, walang iba, hindi yung takot, hindi yung pagdududahan na lang natin lahat ng katabi natin. Paglalapit sa atin, inisip natin na ano lang to, may kailangan lang kaya lumalapit. Hindi naman ang manatili sa atin ay yung tayo ay matuto na patuloy na magtiwala sa providensya at pangako ng Diyos para sa atin. Tayo po yumukod po.